everybody, this is Rose and welcome to my mini vlog. Today is Monday, June 16, 2025. At sa oras na to ay i-withdraw ko na yung savings ko for the whole year para sa pag-aaral ng mga anak ko. By the way, July 1 pa nga ang pasukan ng mga anak ko, kaya sabi ko habang may time pa ay mag-enroll na nga kami kasi ire-ready pa yung mga libro, yung mga uniform, mamamlansya pa at magbabalot pa ako ng mga libro and labels ng kanilang mga notebooks and books. By the way, napakontent na nga ako ng ganitong enrollment kasi marami akong nakikitang nagpe-flex sa Facebook kahit nga yung tuition fee ng anak nila ay piniflex nila, ang hashtag nila ay laban lang. Para sa akin naman ay okay lang naman i-flex, di ba? Kasi syempre, para mas i-convince natin yung sarili natin na lumaban talaga. Wala naman siyang pinopost na manghihingi sila sa inyo, di ba? Kaya wag natin i-judge yung mga maming nagfi-flex kasi siguro bilang isa sa naging achievement niya ay kinaya niyang magpaaral ng 1 taon. At muli ay kakayanin na naman this year, di ba? Ganyan talaga ang mga maming mapagmahal sa mga anak kasi hindi naman yun sa pag-iinarte or sa pag-i-spoil ng mga anak natin. Syempre, bilang magulang ay sadyang nagmamahal lang talaga tayo sa mga anak natin, di ba? Kaya mas gusto natin ang better sa anak natin. Better rooms, better materials, better security, and of course, better foundation. As long as afford ng mga parents, ay wala dapat tayong sabihin kasi choice nila yun na ipasok sila sa private school, di ba? Kaya in my opinion, ay wag na natin silang i-judge kasi hindi naman tayo hinihingian ng pang tuition, di ba? At syempre, katulad ng ibang mga mami, kami ay hindi rin mayaman, nagfi-feeling lang. Pero sadyang ginagalingan ko talaga ang pagbabudget, inuuna ko talaga ang pagsi-savings monthly, lalo na ang savings para sa pag-aaral ng aming dalawang anak. Hindi ko na talaga kasi kayang idagdag pa sa mga isipin ko ang installment sa enrollment. Kaya gusto ko, pagdating sa tuition fee, ay gusto ko ay full payment talaga. Para yung ibang natitira na lang ay yung mga installment ko sa utang sa puhunan sa aming small business. At dahil full payment nga ako sa kanilang tuition fee this year, ay magma-monthly savings na naman ulit ako para sa susunod na pasukan nila. Kayo ba mga mami na may small business din? Ganun din po ba kayo mag-budget sa inyong savings? Inuuna nyo din po ba ang pang-enroll ng mga anak nyo sa susunod na taon? Comment down below kung paano kayo mag-budget ng inyong pera. And finally, enrolled na nga si Von Merrick, ang aking bunso. Yung dala-dala ni Ate Venice ay mga books and notebooks ni Von Merrick. Kasi maya-mayang konti, si Ate Venice naman ang i-enroll ko. May medical assessment pa nga itong mga batang ito, kaya lang hindi ko nga sinama si Von Merrick dahil meron siyang sakit ngayon. Sabi ko, to follow ko na lang siya, ipapa-assess sa kanyang medical dahil baka makahawa, meron siya ngayon hand, foot, and mouth disease. Nahawaan lang din ang aking anak. At sa oras na to ay nandito na nga kami sa high school. Ayan, magpapa-enroll na ako ng aking panganay na si Ate Venice. Nakaka-proud lang talaga sa pakiramdam na meron na pala akong pinapaaral na high school. Kumbaga, magsa-second year high school na siya para sa grade 8 na tinatawag. Pagpasensyahan nyo na po at litong-lito na ako kasi nung araw nung kami ay high school ang tawag, ngayon grade pa rin kasi. Grade 6, grade 7, grade 8, ganun. O diba, totoo naman dahil pagkatapos natin ng grade 6, first year high school, second year, third year, hanggang fourth year, diba? Ganun ang tawag nung panahon natin. Pero wala naman ang question dun ha, kasi yun naman talaga ang sinusunod natin sa DepEd ngayon, diba? At agad-agad na nga kami dumiretso sa clinic para magpa-medical assessment si Ate Venice at all normal naman. Kaya thank you Lord, tama ang height, ang kilo, ang BP at ang temperature. At congratulations anak, dahil ikaw ngayon ay enrolled na. At congratulations din sa amin ni Mister dahil nakakaya namin ang araw-araw na laban ng buhay. At asahan na din natin na marami pa talagang susunod na gastusin. At syempre, hindi lang dyan nagtatapos, diba? Kasi may mga projects pa yan. Meron pa yung mga incoming field trips, mga events or activities na paggagastusan talaga. Kailangan wise talaga tayo sa pagbabudget at pagsisave. Kaya dito ko muna tatapusin ang aking mini vlog. Abangan nyo pa rin po yung mga susunod na upload ko. Maraming salamat po ulit. Thank you for watching. God bless you. I love you. Bye!